Sa magpatuloy ng oral argument sa Korte Suprema, tinalakay ang umano'y pagmamadali ng DOJ Comelec Joint Panel sa pagsampa ng kasong electoral sabotage laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero nanindigan ng Solicitor General na nasa jurisdiction ng Joint Panel na mag-imbestiga at umusig ng mga election offense. Saksi si Jam Sisante. Bakit hindi raw binigyan ng Joint DOJ Comelec Committee sa dating Pangulong Gloria Arroyo ng mga dokumentong sumusuporta sa reklamong isinampa laban sa kanya? Yan ang tanong ng mga maestrado ng Korte Suprema kay Solicitor General Joel Caris sa oral arguments kanina. Dahil raw dito, hindi nakapagsumite ang dating Pangulo ng counter affidavit sa loob ng 10 araw na ibinigay sa kanya. Paliwanag naman ng Solicitor General. They chose not to file a counter affidavit, so it is their considered choice, their decision not to tell their own story. So that is something that they have to live with. Pinuna din ng ilang maestrado ang di paglathala ng Rules of Procedure ng Joint Committee na nagsasabing hindi pwedeng lumagpas sa 10 araw ang panahon para maghain ng counter affidavit. Paulit-ulit namang nanindigan si Cadiz na legal ang pagbuo ng DOJ Comelec Joint Committee. These are within the powers of the DOJ and the COMELEC. They have concurrent jurisdiction to investigate and prosecute election offenses. That is according to the law. Paniwala ng kampo ni Arroyo, sakaling maideklarang illegal ang Joint Committee, mawawalan daw ng bisa ang kasong electoral sabotage na isinampa kay Arroyo na basehan ng umiiral na warrant of arrest laban sa kanya. Pinaka-importante ito dahil this will refer to the entire proceedings. The proceedings should not have been undertaken after all. Ganito rin ang paniwala ng abogado ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na sinampahan din ng COMELEC ng kasong electoral sabotage. Kung mapawalang bisa, yung ginawa noong DOJ Comelec Panel, lahat ito, kasama yung mga nasa Pasay ngayon, dapat ma-dismiss din yun. So, mahalaga pa rin to dahil ang pinaglalabanan dito yung katapatan ng kliyente ko. Pero hindi tulad ni Arroyo, wala pang warrant of arrest ang Pasay RTC laban kay Abalos dahil agad itong nakapaghain ng motion for determination of probable cause kahapon. Hihintayin muna ng korte ang sagot ng COMELEC sa mosyon hanggang Lunes. Ikinatuwa naman ni NDN-ZTE deal whistleblower Joey De Venecia ang kasong electoral sabotage laban kay Abalos. This is good na umaandar na ngayon. But gusto ko rin humihingi ng tulong kay Ombudsman Morales na sana ma-actionan niya na yung ZTE-NBN na plunder case. Samantala, naglabas na ang korte ng warrant of arrest laban kina dating Provincial Election Supervisor Yogi Martirezar at Captain Peter Reyes na umano'y opisyal ng ISAF na kinasuhan din kahapon. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi. At sa showbiz saksi, happy si Sam Pinto dahil siya muli ang napili para maging cover ng FHM ngayong December. At Governor Vilma Santos ang na raw magkaroon ng manugang. Narito ang report. Ginulat ni Sam Pinto ang marami sa mga post niyang ito sa FHM noong 2010 na naging daan para tanghalin siya bilang Philippines Sexiest for 2011. Kaya naman hindi na raw nagdalawang isip si Sam na maging cover ulit ng naturang men's magazine para sa December 2011 edition. Very sexy pa rin ito pero tasteful naman daw. Kaya kahit ang kanyang mommy, nagustuhan daw ang kanyang mga litrato. Oh, she loved it. No, because they sent it to me for approval. All in all, she loved it. I loved it also. It's beautiful. Labis namang ikinalungkot ni Dr. Vicky Bello ang kinasasangkutang kontrobersya ni Rian Ramos at dating nobyong si Mo Twister. Hindi na raw iba kay Dr. Bello si Rian na pamangkin ng hipag ng dating asawa ni Dr. Bello. Si DJ Mo naman, best friend ng nobyo ni Dr. Bello na si Hayden Ko. I guess sad that this is happening, but they're good people, and I'm sure in the end, I've been talking to Rian, Hayden's been talking to Mo, so I'm sure in the end, siguro naman something will get worked out. Going strong naman ang relasyon ni Luis Manzano at Jeneline Mercado. Pagkasama sila sa Batangas para sa isang kompetisyong pinangunahan ng mami ni Luis na si Batangas Governor Vilma Santos, kung saan nag-host si Luis at nag-judge naman si Jen. Pero mariingit tinanggi ng dalawa na engaged na sila. Kahit sino naman, syempre, sana, eto na. Diba, lahat naman tayo gusto natin, ito na yung huli. Pero, yun, hindi namin natin masasabi. Si Luis naman, nais lang daw i-enjoy muna ang kanilang relasyon. At sobra-sobra yung pagiging maalaga niya sa akin. Sobra.
Si Governor V naman, botong-boto raw sa relasyon ng dalawa. Sa katunayan, handa na nga raw siyang magkaroon ng manugang. Ako ready anytime. Ba akala naman inuunahan ko and ayoko naman ganun lumabas. Basta sa akin lang, I'm happy for them. Rosette Rivera, nag-uulat. Samantala, isang bago at mas exciting na yoga exercise ang nauuso ngayon sa Pilipinas. Sa tinatawag na anti-gravity yoga, pwedeng magpatiwarik at maglambitin gamit lamang ang tela. Narito po ang report. Tumalon-talon ng pabaliktad, magpatiwarik at magpalambitin sa ere. Hindi po ito circus tryout ha, kundi ang pinakabagong klase ng yoga sa bansa, ang anti-gravity yoga. Pinaghalong traditional yoga, gymnastics at aerial arts ang anti-gravity yoga na pinasimula ni Christopher Harrison sa New York taong 2006. So when this technique started to flourish everywhere else around the world, I said, I want to bring it to the Philippines. I know there are people who love dance, who love movement. Kung di kayo sanay sa flip at tricks, don't worry dahil mapapadali yan dahil sa flying fabric na sumusuporta sa bigat ng yogis. At kahit ano pa ang iyong bigat, safe daw ang telang ito na kayang sumuporta ng hanggang 1,000 pounds o katumbas ng isang baby elephant. Halos 12 taong research daw ang iginugol bago ito maperpekto. So know that you will be safe in it as long as you allow yourself to let go into it. Ano naman kaya ang masasabi ng ilang first-time anti-gravity yogists? It feels very empowering dahil parang you just let go and without so much effort na kayang-kaya mo talaga gawin yung mga inversions. Well, masarap. Tsaka maraming benefits yung nagagawa niya na nasa-stretch niya yung spine ko. Parang minamasahe yung mga muscles mo. At kahit pa nga beginner silang maituturing sa disiplinang ito, heto't nagpakitang gilas na sila sa iba't ibang pose. Merong mala Spider-Man na inverted pose. Pwede rin namang mag-alapaniki sa bat at vampire pose na ito. Pero ang pinakakomplikado sa lahat, ang Vitruvian Man pose. At dahil ehersisyong maituturing ang anti-gravity yoga, mainam din daw ito sa kalusugan. Na mas na-reassess mo yung sarili mo with kung ano yung naging problema with your body. Para sa saksi, Rosette Rivera, nag-uulat. Samantalang umali ng parangal ang mga personalidad at programa ng GMA7 at GMA News TV sa 2011 Anak TV Seal Awards. Narito po ang report. Kabilang ang ating mga saksing sina Arnold Clavio at Vicky Morales sa mga itinanghal na makabata stars ng Anak TV Seal Awards 2011 para sa kanilang pagiging mabuting ehemplo sa kabataan. Sabi nga nila, children are great imitators. So give them something great to imitate. At that's what Anak TV does. Kinikilala nila yung mga karapat-dapat na tularan. Kaya nakakatuwa dahil isa akong working mom. At syempre, pag nakikita ko yung mga anak ko, gusto ko talaga maging maganda yung mundo para sa kanila. Salamat at laging paalala na, may mga batang nanonood. So, it's a big responsibility pero pag may ganitong recognition, nakakawala ng pagod. Ang 24 oras anchors naman na sina Mel Chanco at Mike Enriquez na walang palyang nakatanggap ng Anak TV Seal Award sa nakalipas na 7 taon, itinanghal bilang kauna-unahang makabata Hall of Fame awardees. Magandang pangitain to sa bansa natin, sa hinaharap ng bansa. Ang mga bata sa Pilipinas nanonood ng mga programang pambalitaan. Magandang senyalis ito. Magandang something to look forward to sa kinabukasan ng ating bansa. Ang lahat ng ito, hindi para kanino paman kung hindi para sa kinabukasan natin. At sino bang kinabukasan natin kung hindi ang ating mga anak, ang ating mga kabataan? Ginawaran din ng Makabata Award si GMA Vice President for News Programs at State of the Nation anchor Jessica Soho na nanguna pa sa listahan ng Female Makabata Awardees. Reminders ito, more inspiration syempre, pero reminders na the children are always watching. So dapat pag-igihan pa at siguraduhin na laging serbisyong totoo ang ibibigay sa ating mga manonood, lalo na sa mga bata. Pinarangalan din ng Anak TV ang Eat Bulaga host na si Vic Soto. 10 programa ng GMA ang nakatanggap din ng Anak TV Seal. Gayon din ang 13 programa ng GMA News TV. Umaasa ang Anak TV na patuloy nilang makakasama ang mga nasa media sa pagsusulong ng mga palabas na di lamang kagigiliwan, kundi kapupulutan din ang aral ng mga bata.
Wala pong nakaalam kung ano ang hatid ng susunod na taon. Isa lamang po ang natitiyak ko. Dahil narito kayo at nakikiisa, marahil dahil kayo ay may anak o kaya ay may apo, natatanaw sa hinaharap na lalawig pa ang advokasiyang ito. Para sa saksi, Cedric Castillo nag-uulat. Maraming salamat po ulit sa inyo, Anak TV. Salamat. At kung nasa ng balita mga bata, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa magbalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, sa bisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Rescue. At ako po si Vicky Morales. Mga igan, 16 na araw na lang. O, yan na siya. Pasko na. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.